Masakit po para doon sa mga mambabatas na pinangalanan po, senador o congressman, nitong mga kontratista. May due process din po yan. Kasi the court of public opinion, kapag nabuo na po yan, mahirap po burahin yan. It's so easy to name names, but then again, you need to prove. Ben Tulfo Fun Filter. Name dropping is paggamit ng pangalan ng mga taong may posisyon, kilala, may impluwensya. Makapangyarihan kasi may katungkulan, ito naman yung gumagamit na to, maaring hindi alam ng taong kanyang ginagamit ni na name drop, ay para sa kanyang inaasam-asam na makamtan yung kanyang gustong mangyari doon sa mga malalaking proyekto. Well, proyekto nasa gobyerno. Yung iba naman, ginagamit talaga ang pangalan ng mga taong may impluwensya, may kapangyarihan, may posisyon, at totoo, kilala niya. So, hindi na alintana sa iba na ito kilala niya. So, therefore, itong kilala niya, ginagamit niya para makalamang, para mapabilis yung bagay na gusto niya mangyari. Ano yun? Para sa ginagawa niya, makamtan niya yung gusto niyang mangyari. Again, proyekto. Pero, sa totoo, maaring alam din ng taong nagpapagamit ng kanyang pangalan dahil may benepisyo rin yun, yung taong sinasabi, use my name. Bihira po yun, pero nangyayari po yan. So, tatlong klaseng name dropping ho ang ating gustong sabihin puro sa inyo. Ang paggamit po ng pangalan ng taong hindi alam ng tao na ginagamit ng kanyang pangalan, na yung tao na yung kilala, may katungkulan, may posisyon, para lang doon sa sinasabing kayabangan, kahambugan, pagbubuhat ng bangko ng tao na yon. Isa yun. Pero ito yung name dropping. Ginagamit yung pangalan ng taong kilala, may posisyon, makapangyarihan, may impluwensya, dissenting tao. Kaya ginagamit ng taong nag-name drop para makamtan ang kanyang inaasam-asam. Inaasam-asam. Nakahihinatnan sa proyektong kanyang gustong pasukan. At pagkatapos nakumbinsi niya yung mga taong, well, mapaniwala. Kaya nakuha niya yung proyekto. Pero hindi pa rin alam nung tao na kanyang nagamit kasi totoo, kilala niya rin yung tao na yun. Pero walang kinalaman dun sa gusto niya mangyari. Diba? So, inosente, kawawa naman yung na-name drop. Pero merong, ingat tayo rito, may mga taong tahasan, walang pakundangan ang pagngamit ng pangalan nitong taong kilala, may impluwensya at may katungkulan sa pamahalaan. Alam niyo ba, ito yung medyo masama. Kasi yung taong nagagamit ang pangalan, alam na nagagamit ang kanyang pangalan, may basbas at may patnubay at may gabay. Nagamitin mo ang pangalan ko. Kapag napermahan niyang gusto mong inaasam-asam na, well, kahihinatnan, hati tayo. Ay, bilangin mo ang project mo. Pag nabilang mo, hati tayo. Dami-daming project, ano? Di kaya ganitong mga nangyayari. Gets nyo mga boss? Pero ito po'y seryoso, ano? Nagbigay po ng pahayag ang presidente po, si President Bongbong Marcos, na wag daw, wag, magpapaniwala dito po sa mga taong gumagamit ng pangalan ng ilan. Alam niyo po ang sinabi niya, may voice clip tayo. O siguro mas pakinggan pa. Lumabas po ito sa media at ito po, pakinggan natin. Panoorin. So people have to be more careful. Name dropping is not a crime. But what is a crime is that you use the name of somebody else para magnakaw. Ayun! Dinagdagan ng ating Pangulo, no? Ang paggamit ng pangalan ay hindi krimen. Name dropping, either kayabangan. Pero nagiging krimen na yan pag ginamit mo yung pangalan ng isang taong kilala
para makamtan mo ang iyong inaasam-asam na kahinatnan, ito ho yung mga project na mga ghost project na hindi totoo. Nagnanakaw ka na sa taong bayan. Nagiging krimen yun. Gets nyo? Kaya ang name drop, either kayabangan, hindi po yan krimen. Nagmamayabang ka para gumanda ang imahe mo na parang big time ka. Pero may iba talaga, likas ang kanilang walang pakundangan. Ewan natin kung saan kumukuha ng tibay ng sikmura at laman loob na paggamit ng pangalan ng ilan. Pero dito, para makamtan ang kanilang kahihinatnan na gustong mangyari, na yung proyektong mapirmahan na hindi dumaan sa tamang proseso, gumamit ng pangalan ng pobreng hindi niya alam, at para magnakaw, ay krimen na po yan. Kaya ako nagsasabi sa inyo, lahat po ng bagay sa mundong ito, may panimula in the beginning. Guess nyo mga boss? Sumasaludo po ako kay Senator Panfilo Lacson sa kanyang galing. At sinabi niya rito, mga boss, may sinabi siya, no, they won't. Hindi po siya magiging redundant, hindi po siya sasagasa, hindi po siya makiking antala or obstacle. Yung Blue Ribbon Committee, sabi ho ni Senator Panfilo Lacson, head na po siya na po yung chairman ng Blue Ribbon Committee. No, they won't because they are separate. Magkaiba. Independent Commission, Senate Blue Ribbon Committee. If we find evidence, we will pass it to the Independent Commission. Magpapasan po sila. Kasi parang hiwalay. Yung Independent Commission, lumalabas base sa sinasabi ni Senator Panfilo Lacson, ang sa Independent Commission is for accountability, building up cases. Ang Senate Blue Ribbon Committee, pagtibayan yung mga pulisiya sa pamamagitan ng in aid of legislation. Dito po, panalo yung taong bayan. Saan po mapupunta yung pong ibibigay, ipapasa ng Senate Blue Ribbon Committee yung mga dokumento at ebidensya kung pananagutan doon sa mga sangkot sa Independent Commission. Ang Independent Commission, i-build up po nila yung mga dokumento, cases, pagtibayin na ito'y tao panagutin sa pamamagitan ng sinasabi ho rito, filing a case of culpability to prosecution. Diretso na po yan. Pag pumasa na po yan sa DOJ or di naman kaya sa Ombudsman, I prefer the Ombudsman kasi aakyat po yan ng Sandigan Bayan. Ayun pong pinakahukuman na magsisentensya sa mga taong kurakot ang mga... Ang dami po ng sisentensya ng ating Sandigan Bayan. Ang nagiging problema po sa nakikita po natin sa damakmak na po na sasampahan ng kaso, nakukulong po ng 6 na taon, 12 taon sa mga kontrata ko minsan nangulimbat ng wala pang 1 milyon, kumbaga kalating milyon, pero nasisentensya ng 6 na taon. Nakikita po natin sa mga diary na babasa po natin. Why can't we have this big time, one time, big time, masentensyan? Wala tayong sinasanto kay senador, kay congressman, contractor, DPWH. Yan ang dapat sa inyo. Panagutin kayo. Magbayad kayo. Pagbayaran nyo. Pagdusahan nyo. Kapag napatunayan kayo na talagang sa tibay ng ebidensya. For now, you are still innocent until proven guilty in the court of law. Hindi po namin trabaho magbigay ng sentensya. Trabaho po namin maghusga. Ang trabaho po namin magbigay linaw sa pamamagitan po ng sinasabi po nating analysis. And then sa analysis po namin, interpretation, translation to layman's term. Kaya po may Bitag Live 2.0. Masakit po para doon sa mga mambabatas na pinangalanan po, senador o congressman, nitong mga kontratista po natin. It's so easy to name names, but then again, you need to prove na yung mga taong pinangalanan ninyo are really the person involved. May due process din po yan. At hindi ko po trabahong idepensa kahit sino. The problem here is that nagkaroon po ng forum itong mga contractors na magbigay po ng pangalan. Pero suriin po natin yung integridad at kredibilidad ng taong nagsasalita, nagbibigay ng pangalan, sinuturo yung mga taong sangkot, madali po magturo. Ano nagtulak dito sa mga tao na to para magturo? Maliban doon sa sinasabing, sabi ho nitong si Curly Tops, si Curly Vizcaya, Curly Tops. Sabi niya,
Well, hindi naman maaprubahan noon kahapon, di ba? Hindi maaprubahan pag hindi kami nakasama rito, hindi matutuloy yung proyekto. Kaya kinakailan, makikisama kami, pati doon sa mga right of way, so forth and so on. Kaya napipilitan kami, magkipag-ugnayan dito sa mga inhinyero ng DPWH. Pero iba naman yun, aking sasabihin. Alam nyo, mga boss, hindi naman po ako magsasalita rito na wala po tayong alam kasi nakikipag-usap din naman po tayo sa mga, ito yung mga congressman na matitino at mga senador na matitino. Hindi, ayokong sasabihin sa inyo kung lahat naman sila matino. Alam nyo, di ba? Wala ho sa... The presumption is that regularity, because senador ka, because congress ka ba, matino ka. Pero may hukuman po tayo, yan maghuhusga sa kanila. At hindi ho tayo. Tayo magpapresenta lamang. At ayoko pong mangyari na itong programa na ito, it becomes a court of public opinion. Mali. And this is not the proper forum pagdating ho sa sinasabing ginagampanan ng trabaho ng mga investigative body tulad po ng Blue Ribbon Committee and Independent Commission. Kasi bandang dulo, ipapasa pa rin nila pa yan sa hukum. Sa hukuman, dadaan mo sa ombudsman's paitaas and then yun na po, everybody's innocent. Everyone is innocent being accused, until proven guilty in the court of law. Ano pong pakiramdam ng mga senador? Nakita po natin, ang galit po ng mga senador na nasangkot, na pangalanan. Mamaya, papakita natin mga kanilang defense. And then, yung pong mga kongresistang na pangalanan din. Of course, masakit po sa kanila kasi may mga pamilya po sila eh. Yun po, let's put it this way. You have a family, and then you're being accused, and then tinuturo ka, inuugnay ka. That is something shameful kung tutuusin. Masakit. Kasi madali magturo. But let's be careful. Yung bang tao nagtuturo, may integridad, may kredibilidad, mapapakatiwalaan, mapapagkatiwalaan ba natin? Or gumaganap sila na parang isalba ang kanilang sarili dahil nalalagay na sila sa alanganin na posible nagtuturo sila si ganyan, kahit sino tinuturo ngayon. Masakit po sa mga pamilya. Paano kung hindi totoo? Inabahiran ka na. So anong ibig sabihin yan? Yun pong aking sinasabing, iwasan po natin yung mga sinasabing sarsuela. Kasi the court of public opinion, kapag nabuo na po yan, mahirap po burahin yan. Pero, eto po, meron pa rin the proper forum, the court, the regular court, na siyang maghuhusga na papatunayan hanggat hindi pa napapatunayan, inosente pa rin yung mga tao. Whether whether you believe it or not, that is the legal jurisprudence natin. Innocent until proven guilty. Ang sino man magagalit talaga, panoorin po natin dito sa sinasabi po, yung nag-aakusa si Bryce. Tanong, pwede ba natin mapagkakatiwalaan itong si Bryce? Ito ba yung sinasabing nagsusugal? Hindi ko alam. Hindi ko masyado binibigyan ng pansin yung mga sinasabi. Yes. Nagkakasino. Kung yan ay napatunayan, ayon na rin ata kay Senator Pampilo Lacson, pag ang taong may bisyo. Kung maaari, pati yung integridad mo, dignidad mo, isusugal mo eh. Pero ganun pa man, well, not here to judge. At inosente rin siya, hindi mapatunayan sa hukuman. Pero, panoorin to. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. In-identify niya lahat po yan, but has to be proven. That has to be investigated. That has to be validated. Kaya meron tayong Senate Blue Ribbon Committee. Ang ginawa nitong si Bryce, pumunta ng Kongreso at doon nagsalita. Well, can you imagine he's saying something like yung bang 355 million pesos binabang in 2025
Binangalanan niya po si Senator Jinggoy at pagkatapos 30% of 355 million. Do you know how much that would that be? It's almost like what? Malaki po yan. Malapit na maging 50%, nasa 100 something na. 106 million pesos. 106.5 billion pesos. Kung pagbabasehan po natin, tayo naman nagko-compute lang base doon sa sinasabi nitong si Bryce na naglalaro sa casino. Could he be gambling here? Could he be gambling something and then in order for him to escape, you know? Could he just simply reserve that sa investigasyon ng Independent Commission? Kasi investigasyon ng Senado, investigasyon ng Kongreso, gumaganti rito, gantihan ngayon. Because I don't want to believe that there's a brewing war between the executive and the legislature. I refuse to believe that. A lot of people are saying otherwise. Pero alam mo po ba, natural, hindi palalagpasin ni Senator Jinggoy, bay teka muna. Here's Senator Jinggoy Estrada's response. Unang-una, hindi ko palalagpasin na hindi sagutin ang mga malisyoso, tahasang kasinungalingan at walang basehang mga akusasyon sa akin ni Bryce Hernandez. Hindi ako papayag na makaladkad ang aking pangalan sa mga pahayag na katang-isip at gawa-gawang salaysay. I have participated diligently and consistently in the Senate investigation because, like everyone, I want the truth to come out and weed out corruption in the government. And I am confident that I have not committed any illegal act if Mr. Hernandez truly stands by his allegations. I challenge him right now to take a lie detector test with me. Let us settle this once and for all and show the public who is telling the truth. Ayan po ang sagot. In fairness naman po, madali po mag-akusa. So binalanse po natin, nagsalita po sa Kongreso itong si Bryce. At ang sinasabi niya, ganon. At syempre, bigyan po natin ng pagkakataon. Itong si Senator Jinggoy din, ang kanyang side na hindi naman siguro fair na gamitin lang natin without having to hear both sides. So ito po yung aming pagpipresenta sa inyo, pero tingnan po natin maigi. Ano? Malalaman po natin yan sa magiging investigasyon din. Kung ito ba ay magagamit, kung naturalmente, hindi naman siguro magsasalita, nasa media po yan. So, susundan po yan. Kung yan ay accountability, may pananagutan, ay pupunta po yan, malamang siguro, sa Independent Commission. At magiging, para sa akin, parang, I don't know kung yan ay pupunta rin sa Senate Blue Ribbon Committee para walang conflict, which means if tingin ko lang po ito, I may be wrong. I may be wrong na ang Senate Blue Ribbon Committee will be investigating their own senators. So the best way is to make sure that it'll be handled by a separate, commission, independent commission, because an accusation like that, well, hindi po yan biro. That has to be proven. Needs to have, enough evidence, because that will eventually be landing doon sa sinasabi na accountability, which means culpability and prosecution, korte na po yan. So, matindi po yan. So, yan po kay Senator Jinggoy. At alam po natin siguro, masakit po yan. Nakikita po natin yung sinasabi niya. I'm not defending this Senator Jinggoy. I don't know this guy. I'm only saying, bakit ganito na lang? And this is exactly what I'm saying, nagiging parang sarsuela. Sa umpisa pa lang, people want it that way. But the people has the right to know. But let's be careful, the court of public opinion, the proper forum, the court. Yung pinaka-korte, regular court po natin. The court of public opinion, madali po magsalita. You are guilty and you're proven innocent. So sino ho magiging court of proper forum? That you're innocent, that you're proven guilty, dito po sa korte. So dalawa po ito. So nakikita po natin.
Well, nasabit din po dyan si Senator Joel Villanueva. Siyempre, inakusan din po siya, di ba? At may mga lumalabas na mga inuugnay siya sa mga videos and everything. Ito po, siguro, ito po yung kanyang defense at yung kanyang sagot. Nagulat po ako nung meron pong kumaladkad sa pangalan natin tungkol po sa flood control project sa mahal nating lalawigang Bulacan. Uulitin ko at parang sirang plaka na po ako, Mr. President. Wala po ako kailanman naging flood control project. Ayan po. So, abangan na po ng mga tao yan kasi una sa lahat ay pagdawit po ng mga pangalan dito. Ang bagay po na gusto rin po natin mangyari, mga bossing, kasi baka hindi nyo naintindihan. Hindi lang po, senators, napangalanan po din po ng Diskaya. Pero ang hindi ko po maintindihan na kung nasa video po ba nakuha namin na ayaw na po bumalik ni Bryce sa Senate. Ito po yung nag-aakusa. O sige, babalik po natin yung akusasyon nitong ni Bryce kay Jinggoy. Para magsalita po ako ng involved dito kung kanino po napupunta yun. Siyempre, tatakot din po ako sa buhay ko, sa pamilya ko. Kasi hindi naman po birong tao itong mga involved dito eh. As I've said, Engineer Bryce, you will be protected by this committee as long as you will say the truth. Pwede po bang huwag nyo na ako ibalik sa Senate, Your Honor? Kasi may mga involved pong senador dito. At hindi ko po alam, magiging kapalarang. Sino ba yung congressman na nagsalita? You will be protected this committee. Give me a break. What do you think? You have the only power in the legislature to say that? What about the Blue Ribbon Committee? Are you even more powerful than the Senate Blue Ribbon Committee? Give me a break. Ayan, nagsalita. Paano kung may nakandang kulungan ngayon tapos sasabihin, ibabalik yan at pag hindi nagpakita dyan, paano mo poprotektar? Magtatago siya ngayon sa Kongreso? Huwag niyo ako ilabas kasi bagantihan ako ng mga abay, teka muna. Ay, suriin muna natin. Napasalita nyo. Nakakapagbigay ng pangalan. Abay, teka muna. May nasaktan. Patutunayan sa hukuman. Ay, hindi ka pwede magbigay ng sinasabing eto'y witness protection program or assurance? Gusto po natin malaman, meron ba bang kapangyarihan ng Kongreso para protektahan yung witness na parang hostile witness sa Senado at akusasyon sa Senado? Ito mga Kongreso naman, kami nang bahala sa iyo. Abay, teka muna. Maganda. Pwede ba yun? Hindi ko alam. Maybe I'll be wrong. Give me your opinion to this. Kasi ako, hindi naman ako politiko. Hindi naman to everyday na nangyayari sa atin. So what we do is analysis of this. Kaya ba? O pwede bang protektahan ng Kongreso si Bryce na wag nang papuntahin ng Senado sa Senate Blue Ribbon Committee dahil may protection na siya sa Kongreso? May assurance na, binigyan na siya na, okay, sige, dito ka na sa amin. But teka muna. You have the same power, but that is the Republic of the Philippines. Ganon din naman kayo, but you were elected either sa party list, small sector, or at the same time, mayroon kayong mga sinasabi natin, distrito. But there are only 20, how many senators sa Senado? Republic of the Philippines, 24 against 300 plus. Sino bang mas may kapangyarihan when it comes to witnesses? Paano kung kailangan siya ngayon papuntahin ng Senado sa kanilang tanggapan sa investigasyon? May karapatan bang i-hold mo yan? Huwag mo sasabihin, hindi, huwag ka, dito kami nang bahala sa iyo. Teka muna. Dito po sa sinasabi natin, ibalik uli natin yung sinabi nitong si Bryce. Para magsalita po ako ng involved dito kung kanino po napupunta yun. Siyempre, tatakot din po ako sa buhay ko, sa pamilya ko. Kasi hindi naman po birong tao itong mga involved dito eh. As I've said, Engineer Bryce, you will be protected by this committee as long as you will say the truth. Pwede po bang huwag nyo na ako ibalik sa Senate, Your Honor? Kasi may mga involved pong senador dito. At hindi ko po alam, magiging kapalarang. You will be protected by this committee as long as you tell the truth. How do you define truth? What is the meaning of truth to you? It may not be truth also sa Senate.
Blue Ribbon Committee. Everybody's searching the truth. But you know what? Somebody must be lying or everyone must be lying. Lahat naman tayo hinahanap po natin katotohanan. Dito po sa pag-iimbestigar, gusto po mangyari ng ating administrasyon kasalukuyan na nagbigay na po siya ng go signal. Ito na po siguro by Thursday yung Independent Commission. In search for truth. Hindi lang, in search for truth. Lahat po ng mga ebidensya na dapat lumabas. Lahat po ng mga testigo dahil meron pong ito po'y separate function ng Independent Commission. Pero yung sasabihin ng Congressman Garbin, you will be protected by this committee as long as you tell the truth. How do we know that this is truth? Ito mga pinapresenta at sinasabi, binibigkas. Nung wala naman dokumento na may papakita, lahat ay verbally sinasabi lamang. Hindi dapat in search for truth, dapat lahat na dokumento. Lahat na ebidensya. Hindi ito po pwedeng pagbibigkas lamang pagsasalita. Kasi kahit sino pwede magsalita eh. Everything must be based on documents, evidence. Not saying it. Mabuti sana. Alam niyo mga boss, kaya ako na medyo nagiging very curious ako rito. Hanggang saan ba ang power ng Kongreso sa Senado na merong Senate Blue Ribbon Committee? At siya yung target. Itong si Bryce ang target ni Senator Pampilo Lacson kasi yan din ata yung mga sinasabing BGC, Bulacan Group of Contractor. Akala ko BGC. Ang tambayan. So sila yan. So now, well, on that aspect, kung nga ba'y poproteksyonan ba, isa siya sa mga nasa litrato na ipinakita ni Senator Pampilo Lacson. Paano siya ngayon mapoprotektahan ng Kongreso ng sinasabi nag-iimbestiga as long as you will tell the truth. But truth needs to be validated. Whose truth? What truth? Ayun po. Anong katotohanan? Sinong katotohanan? Saan ang galing katotohanan? Paano natin mapapatunayan katotohanan pinagsasabihin ng tao na to? Maaring nagsasabi siya ng totoo. Alam niyo nung panahon way back in the 90s, kagagaling ko lang back in the US, and the late 90s, and I heard Senator Pampilo Lacson saying, may mga taong magagaling. Ito, I remember, I catch the phrase, borrowing it from Senator Pampilo Lacson and back then, sinasabi niya, have truth, have lies. Magsasabi sila ng kanilang mga ebidensya, kalahating katotohanan, kalahating kasinungalingan. Asan doon? Ilang porsyentong kasinungalingan, ilang porsyentong katotohanan sinasabi nitong mga taong tinitingnan natin. Ilang porsyentong katotohanan, ilang porsyentong kasinungalingan. Paano kung kalahati lang noon ay katotohanan, kalahati kasinungalingan? Paano natin isusuriin yan? Yan ay iimbestigahan. Kaya pagsasabihin ng sinasabing Kongreso, you will be protected by this committee as long as you tell the truth. Paano kung sinarapan yan lahat? Pati aso, pati pusa, hindi naman siguro gagawin yan. Ang point natin, kahit sino, ituturo nila ngayon to say their skin. And the best way to do it's not under Congress. Pagdating sa prosecution, the investigation, na gagawin po ng investigasyon na gagawin ng Independent Commission for Prosecution. Independent Commission for Accountability to Prosecution. Pag napatunayan. Iba naman po kasi ang sasabihin I don't know, kung saan ba ang gusto mangyari ng Congress na ito'y pag-iimbestiga. But may karapatan din naman sila. Kaya lang, let's be careful, hinay-hinay po tayo. Ang tao rito, kinakailangan discernment. Tayo po lahat, dapat magsuri po tayo, maging mapanuri po tayo sa mga napapanood po natin. Let's be more critical in the way we look at things. Let's all be critical thinker. Hindi lahat po na nakikita po natin, napapanood natin, nababasa natin, base doon sa mga binibigkas. Yung mga ebidensyang testimonya. Testimonial evidence ba? Anong testimony?
Ikaw mismo nagsasabi niyan, nagbibigay ka ng testimonya mo, pwede bang gamitin ebidensya yung testimonya mo na yan? Kung testimonya may magiging ebidensya, dapat may basihan yan. Saan yung mga dokumento na magpapatunay, mga videos, mga kontrata, mga resibo. Ayun. The proof sa sinasabi mo. Kasi everything will be narratives. Everything but statements. It might be full of lies, half truth, half lies, or maybe whole truth. Who knows? Kaya inaasahan po natin, magbantay na po tayo na itong pagbuo at ilalabas na ang kung sino-sino bubuo ng Independent Commission. Ito po'y gagawa ng kanilang investigasyon. Hiwalay po ang kanilang investigasyon. Inuulit po natin, hiwalay ang investigasyon nila sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang naman mga bagay na maimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee na dahil ang habol ng Senate Blue Ribbon Committee in aid of legislation, kung may nakita silang mahinang sa sistema polisiya or doon sa mga bagay na bakit naging ganito ito kalaki. Pero doon sa pananagutan, alam mo gagawin? Sinabi lang ni Senator Pampilo Lacson, ipapasa na namin yan sa Independent Commission. Ibig sabihin, yung pananagutan, yung mga taong sangkot, mga taong pinangalanan, base doon, doon yung ebidensya, doon sa mga dokumento na mag-uugnay doon sa mga nabanggit, magiging bahagi ng investigasyon na yan ng Independent Commission. Ang tawag niyan, accountability. Pupunta sa hukuman. Senate Blue Ribbon Committee in aid of legislation. Kayo mga boss, ngayon alam nyo na. Inuulit natin. Babalikan po natin yung sinabi po ni President BBM patungkol doon sa name dropping. Ito po ang dapat malaman po ninyo. Umpisahan po natin, sinabi po ni President BBM. Play it. So people have to be more careful. Name dropping is not a crime. But what is a crime is that you use the name of somebody else para magnakaw. Mag-ingat po tayo sa mga taong ginagamit yung pangalan ng iba. Kinakaladkad yung pangalan ng iba. Mag-ingat po tayo. Maging mapanuri po tayo. Baka kasi yung kinakaladkad yung pangalan ng ibang taong makapangyarihan or sabihin natin kilala, may influensya, nagagamit ng hindi niya alam. Nagiging krimen po yung paggamit ng pangalan ng tao, nagiging krimen, pag yung taong nagpagamit ng kanyang pangalan, alam na alam niya na ginagamit ang kanyang pangalan, pero may permisong magamit ang kanyang pangalan dahil pag nakamtan nila yung kanilang inaasam-asam na kahihinatnan, proyekto, tulad ng mga proyektong masama, yung ghost project, yung mga proyektong substandard, pag nanakaw na po yan, lalo na kung yung nagpagamit ng kanyang pangalan, alam na ginagamit, may basbas, patnubay at gabay. Yun po'y krimen. Paano naman yung may ibang tao dyan? Likas ng kayabangan, kahambugan para tumaas. Makilala siya sa komunidad. Wow, man, kilala niya si ganito. Wow, kilala niya. Papakita niya sa social media ang picture nila. Nagpa-picture lang naman. Photo bomber ka pa nga ako minsan. Napadaan lang, sinama mo mukha mo. Nakita mo. Nagsasalita. Ako po, naglilibot po kami nung kamakailan to ng, Abril. Mapadaan lang ako. Ang mga tao, ginagano na ako. Malay ko ba na, kumakaway lang ako. Ibig sabihin, teka muna. Yung bang yabang lang nila, to them, malaking karangalan na parang, nakita ko, or nakausap ko, or kilala ko. Totoo. Pero yung, hindi po krimen yun paggamit ng pangalan. Nakilala ko yan nakita ko, nag-usap nga kami. So, nakapag-usap kami, mabait yan. So, umupo pa nga sa mesa namin Napadaan, nakapagkwentuhan, birthday ko kasi. Hindi ko siya naimbita, pero umupo siya. Pag upo niya ngayon, siya pa nga nag-slice ng cake, sinubuan pa ako ng cake ko, happy birthday Okay, good deeds. Pero yung sasabihin mo na, bossing, ito ng krimen Alam mo naman ako, hindi naman ako lalapit sa iyo pag hindi ako
Hindi ako kumikilos mag-isa. Every time may kilos ko, pag lumapit ako sa iyo, may basbas, may patnubay, may permiso. Nitong si Talpulano. Tandaan mo, pumunta ako rito dahil alam ni Talpulano. At si Talpulano, mabay, alam niya lahat ang pakay ko. So dahil alam niya ang pakay ko, ang gusto niya mangyari, maayos na to. Sayo mo sa gusto. Kasi kung hindi, magagalit si Talpulano. Yun namang isa, ganun, ay siya nakikita. O, nakita mo kagabi, kumain lang kami kagabi. May chicks pa akong katabi dyan. Chicks yan. May Daisy pa kaming katabi dyan. Inaakbayan namin. One for all for one. So, lahat ng mga bagay, kachokaran kami. So, wag mong, permahan mo na to. Eh, syempre, yung si Eng-Eng, naniwala. Perma agad. Ang hindi niya alam, nagsisinungaling. Ibang usap, krimen yun. Doon sa taong gumamit. Paano pag yung nagpagamit, may patnubay, may basbas, may permiso, pareho yung nagamit at pinagamit, dapat masampahan ng kaso at makulong. Maghihimas iba, matatabang rehas. Well, need I say more? This is Bitag Live 2.0. Ben Tulfo Fun Filter.